keep us, Panginoon, until na kayo po ay muling magbalik. Purihin po ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapatid. Edified by the Word of God. I would like to ask you a question, isang tanong. What is the purpose of God? Ano ang layunin ng Diyos kung bakit tayo iniligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus? What is the purpose of God? Bakit tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus? As far as God is concerned, it's for His own glory alone. But as far as we are concerned, God save us, sabi ni Paul Washer, not for us to be rich or for us to be healthy, but for us to be holy. Let's pray. Father God, we know, Lord, that your grace is sufficient to bring us to salvation and to help us live a glorious, holy life before you and before men of the world. Panginoon, dalangin ko sa umagang ito ang inyong pagkilos, pangungusap, especially through the preaching of your word, because faith comes by hearing and hearing of the word of God. I ask, Lord, that you open our understanding, that you will minister through the presence and power of the Holy Spirit, so that we will know how we could walk in obedience to your command through the mediation of your Son, Jesus Christ. This we pray in the name of Jesus. Amen. I would like to begin this series of sermon again, like last Sunday, with this word about disciple making. And disciple making is our part of our obedience to, it's not working, sorry, to God's word. So, discipleship is our walk with Jesus with the goal of becoming like Him, not in His being God, but in holiness. So, ang pagiging disipulo o pagiging alagad ng Panginoon ay ang ating paglakad kasama ni Jesus nang mayroong tudlain na maging katulad niya tayo, hindi sa pagiging Diyos, kundi sa pagiging banal. Therefore, knowing and understanding His moral law that is summarized in the greatest commandment in the New Testament, to love the Lord our God with all our hearts, soul, mind, and strength, and to love others like ourselves, is not an option for us. We are still under that command to love God more than anyone else or anything else. And we are also commanded to love our neighbors as ourselves. But we are not under the demands of the law, you may say. Hindi na tayo nasa ilalim ng demand o ng paggawak ng kautusan, but by the abundance of grace lavish on us through Christ. The more we understand the grace of God,
the more we should be able to set our hearts in obedience to God's command. However, our obedience to the moral law of God is through the mediation of Jesus Christ. Ay ibig ko sabihin dito, like most Puritans and Reformed theologians will say, we cannot obey the commandments of God apart from our relationship or being with Christ. In other words, ang pagbibigay sa atin ng Panginoong Diyos ng kautosang moral ay through the mediation of Jesus. You remember Moses was the one who was given the moral commandments, the 10 commandments in the Old Testament in Exodus 20. And through that mediation of God through Moses, the Israelites were given this moral commandment. And so, the same with the Lord Jesus Christ. He mediated to us His grace, but at the same time, pinagkaloob din sa atin ng Diyos ang utos sa New Testament, the moral law, by means of His mediation. So again, gusto kong bigyan ng emphasis ito, yung pagiging alagad, sapagkat itong pagiging disipulo, being a disciple, means to walk with Jesus Christ. Not just during Sunday, but all days. That you have Jesus Christ with you, you have the Holy Spirit in you, you have the Word of God, you have the means of prayer, the means of grace, you have the church to help you walk with Jesus Christ. Kaya importante yan, mga minamahal ko. Because our aim of discipleship is not about number, but about holiness. Holiness. At ang command ng Panginoon to make disciples ay gawin nating alagad ang mga bansa, and this also stems from our being called to be holy. This is not a separate one. We cannot separate the walk with Jesus with the work for Jesus. Hindi pwede. Although marami nagkakamali dyan, ang emphasis, ang focus, puro work, ministry. But yung walk with Jesus na pabayaan. Yung prayer niya, yung kanyang pagpapaunlad ng kanyang kaugnayan sa Panginoon, pinabayaan. Pero he's so busy with the ministry. Work. But when it comes to his relationship with Jesus, well, merong problem. And he struggles with that. Our walk with Jesus and our work for Jesus. Yan ang discipleship and disciple-making. Discipleship, our walk with Jesus. Disciple-making, our work for Jesus. Since we are dealing with abiding in Christ, walking with Christ, we can only walk with Christ if we know His teachings, if we know His words, if we know His commandments. Kung alam natin ang kanyang mga kautusan, and we have the revealed Word of God, the written Word of God, and we are called to study the Word of God, to know and understand it for the purpose of obedience, then we could begin our abiding in Christ, our walk with Christ. Christ did not alter the moral law of God in the Old Testament. Hindi naman binago ni Jesus. Although sinabi niya, a new command I give you, that you love one another. But that new command is also related somehow to the old commandment, the old covenant. Because as you know, the moral commandments of God in the Old Testament was given by God to His people through Moses, na naglalayon na kung saan ay ibigin ng Diyos. Commandment 1 to 4 and Commandment 5 to 10 is about ibigin ng kapwa. That's why hindi niya binago yung moral law ng Diyos that comes from the Old Testament nung siya ay dumating sa daigdig. Kahit na ang command sa Gospels, the 4 Gospels, to love God and to love others, hindi po yan karagdagan o bagong utos, kundi summation,
kabuuan na lamang ito noong moral law na ibinigay sa Old Testament. Sabi ni John Owen ang ganito tungkol sa 4 na ebanghelyo na naglalaman ng mga katuruan tungkol sa moral law. Sabi niya, and I quote, "In this regard, the gospel is no new law." Ano ibig sabihin ni Owen? John Owen? Dahil dyan, ang mga ebanghelyo ay hindi bagong batas. Only the duties of the moral and eternal law are plainly declared in the doctrine of faith. Ang tanging nakalagay lamang dyan ay ang mga pananagutan at maging ang moral at eternal na mga kautusan ay ipinapahayag din dyan sa loob ng gospel. Enforced in its motive, pinalalakas ng kanyang motibasyon and directed as to the manner and end. So, ibig sabihin, for Owen, the gospel even contains the moral law of God. Nandun pa rin yung moral law of God at mas ini-enforce pa sa gospel. Imagine when Jesus said, if you hate your brother, you are already committing murder. If you take a look on a woman with the lust on your heart, you are already committing what? What? Adultery. Hindi mo pa ginagawa yung pakikitungo sa isang babae, nagkaroon ka na ng adultery sa iyong heart, sa iyong mind, when you look that woman with lust. Na-intensify pa nga, yung law, ating titingnan. Kaya, marami nagkakamali dyan, yung tinatawag na gospel at saka yung law, nagsasabi yan, panahon ng gospel, panahon ng grace, disregard na yung law, grace na tayo Meron nagtuturo ng ganyan, mga churches. But for us Christians, we know that there's no new law or addition to the law o moral law of God, even in the gospel. Sapagkat nandyan pa rin ang kautusan ng Diyos kahit sa gospel, sa New Testament. Because God's moral law is as perfect as God Himself. Perfecto ang moral na kautusan ng Diyos, katulad ng Diyos na morally perfect. And the law of God is as eternal as Himself. You have this slide, please. Anyway, ayaw gumana. So dahil ang Diyos ay perfecto, ang kanyang moral na kautusan ay perfecto, dahil ang kanyang pagka-Diyos ay walang hanggan, ang kanyang moral na utos, katulad niya ay walang hanggan. You remember? No? Ang lahat ng bagay ay lilipas, ngunit tanging ang salita ng Diyos lamang ang mananatili. Heavens and earth will pass away, but my word will remain. Yan ang sinasabi ng Panginoon. All mankind is subject to God's moral law by virtue of creation. Alam natin yan, napag-aralan na natin yan last Sunday. Nung likhay ng Diyos si Adan, na-engrave sa kanyang puso, sa kanyang pagkatao, ang kautosang moral na ng Diyos. Alam natin yan. God owns every human being because of that moral law inscribed by God when He created Adam. Therefore, it is always right to say that God has the authority to command man, every man to obey. It is interesting to know that napakagandang tingnan po yung obedience. Kasi pinag-uusapan natin obedience to the law. Pero itong napansin ko sa aking pagsasaliksik, obedience and even disobedience of man, salamat, thank you. Obedience and even disobedience of man, yung pagsunod, maging yung hindi pagsunod ng tao sa kautosang moral ng Diyos ay nag-uugat sa isang at parehas na bagay at motibasyon. Ang desire ng tao na maging katulad ng Diyos. Ulitin ko yan, Ang desire to obey
At ang desire not to obey ay nag-uugat sa isang dahilan. Gusto ng tao na maging katulad ng Diyos. Sabi po ni Dr. Greg Van Shen, may sinulat siyang article in year 1978, the aim of every man's life is to be like God. Ang layunin ng bawat buhay ng bawat isang tao ay maging katulad ng Diyos. Either in the positive sense or in the negative sense. So, tingnan natin. And there are two motivations na kung saan makikita natin yung desire na ito ng tao na maging katulad ng Diyos. Ang una, yung motivation tungkol sa temptation. Ano ba yung temptation na binigay ng Diyos kay Eva? Ni Satanas, sorry. Hindi ang temptation ni galing sa si Satanas. No? Ano yung temptasyon? The temptation in Genesis chapter 3 verse 5, no? Na kung saan if you eat this tree, you will not surely die. Instead, you will be like God. Diba? Yun ang temptation. Hindi ka mamamatay kung kakainin mo yung bunga ng the tree of the knowledge of good and evil. Sa halip, you will be like God who knows good and evil. Diba? So that's the temptation, coming from the temptation. And then, anong ginawa ni Eva? Si succumb. Siya ay bumigay sa temptasyon na yan. Because, magandang maging marunong katulad ng Diyos. Bumigay si Eva dyan. On the other hand, meron dito sa Matthew 5 verse 48, yung sinasabi doon, you must be perfect like your Father in heaven who is perfect. Maging ganap kayo tulad ng inyong amang nasa langit na ganap, matuwid, ganap, perfect. Makikita natin yan sa Matthew 5 verse 48. And it refers to the demonstration of godliness in our moral virtue. So pag sinabing be perfect, it refers to our demonstration of godliness through the moral virtue. And how could we have that moral virtues inside of us? No? Ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi tayo regenerated, no? Kung hindi tayo ipinanganak na muli, naging bagong nilalang, wala tayong ganoong pagnanais. Pursue it to become holy, to obey the law of God. No? Kaya importante yung dalawang pinanggagalingan yan. Saan tayo nanggagaling? To be like God in the negative sense, or to usurp God's authority, to go beyond God like what Satan and Eve did, or to be perfect like our Heavenly Father who is perfect, na kung saan it refers to our demonstration of a godly character through the moral law na binigay sa atin ng Panginoon. Now, it is interesting to note that the fallen, the unregenerated person, wala yung pagnanais, no? He doesn't want to obey the law of God. Samantala, ang naborn again na, siya ay naggagalak sa kautusan ng Diyos in his inner being. Alam natin yan sa Romans 7, when Paul was arguing, I find another law that is in contrast with the law that is written in my heart. Ano yun? The law of sin. Pero sabi niya, in my inner being, I delight in the law of God. Non-Christian cannot say that. But if you are already in Christ, you must have that kind of
understanding within that arena of obedience. There must be a delight for the law of God in your inner being because you are born again. The born again people no desire and delight for the law of God. Obedience to God's moral law that was written in the heart and soul of Adam should be the aim of each man on earth. If only Adam did not fall, it will be possible because God has also provided him the capacity to obey. Pero bumagsak si Adan. Alam natin yan. Now, gusto kong tingnan natin ang isang filosofiya na binanggit ni Aristotle. Para kay Aristotle, he is a student of Plato. Siya ay isa sa mga hinahangang philosopher during the 3rd century before Christ. Meron siyang tinatawag na virtues or character na nasa isang tao. Paano linangin, paano hubugin, paano paunlarin. Dalawang bagay, dalawang virtues na meron ng tao, sabi niya. The first virtue is the intellectual virtue na meron ng tao. And it could be acquired through studying, pag-aaral, learning. So kung gusto mo magkaroon ng virtue na ikaw ay intellectual na person, you learn. That's why you study, tama? You go to school, you go to many seminars and training. Pagka sa gawain ng Panginoon, attend lang kayo ng seminar para matutunan ninyo kung paano maging effective sa ministry. You acquired intellect through study. Tama? On the other hand, may another virtue na tinatawag si Aristotle na moral virtue. And para sa kanya, this moral virtue ay ma-acquired o maranasan, mapapractice lang through habits. Ibig sabihin, you need to work and do this kind of moral virtues. Ngayon, what will happen if ang focus lamang ng tao ay intellect, to develop, to upgrade his intellect, and napabayaan yung moral? Maraming ganyan, ano? Ang tatalino, ang tataas ng pinag-aralan, tataas ng pwesto sa kumpanya at sa gobyerno, pero masama ugali. Tama ba? Di ba mayroong ganon? Ang iba naman, gustong paunlarin ang pagkatao, ang moral virtues, and they practice that. Ang ginagawa naman nila, nagiging monk, monghe, no? Lumalabas sa sanlibutan, pumapasok ng kumbento para maiwasan yung mga stain o mancha na meron sa sanlibutan. Pero sa ating mga Kristiyano, yung ating moral virtues also must be grounded in our understanding, no? Understanding of the Word of God, the law of God. Tama ba? So, importante yung mga ganyan kasi kung i-differentiate mo yan, baka mahulog ka sa parehas. Ang isa, moral. Isa naman, intellect. Maganda siguro pagsamahin. Ano? So, nung bumagsak si Adan, nawalan na siya ng kakayanang sundin ang moral na kautusan ng Diyos sa kanyang ganang sarili. At kinakailangan dumating ang pangalawang Adan sa katauhan ng Panginoong Hesus upang lubusang sundin ng walang pagkukulang at walang kamalian ang moral na kautusan ng Diyos, upang ang sino mang mananampalataya sa ikalawang Adan na nakasunod perfectly sa moral na kautusan ng Diyos ay pagkakalooban ng Holy Spirit na tutulong naman sa kanya upang sumunod sa kautusan ng ating ikalawang Adan. So, importante yung understanding na yan, no? Kahit bagsak si Adan sa kasalanan, nagbigay ang Diyos ng pangako, ng pagtubos, upang ang sino mang manampalataya sa kanyang ipapadala na tagapagligtas
ay magkakaroon ng love for the law of God at may katulong upang lumakad at ganapin ang moral na kalooban at kautusan ng Diyos. Now, ano yung katangian ng kautosang moral sa ilalim ng tinatawag ng mga theologian na covenant of works? No? Yung una natin tinalakay, ang moral na utos ng Diyos, inilagay na ng Diyos kay Adan during the creation. Pangalawa, ngayon, talakay natin yung kautosang moral na inilagay ng Diyos bilang isang tipan na dapat gawin ng taong kanyang ginawang katipan. Sino ba kanyang ginawang katipan? Naging kasundo, si Adan. Paksahin natin yung Genesis 2:16. Sabi doon, hanggang 17, at iniutos ng Panginoon Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Hindi pa ho nagkakasala dito si Adan. Meron na pong utos na moral na ibinigay ang Diyos. Anong utos? Huwag kang kakain ng lahat, no, hindi. Ng isang particular na bunga ng the tree of the knowledge of good and evil, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Hindi pa bumabagsak si Adan, binigay na yung moral law na ito. Tama po ba? Ano kayang layunin ng Diyos? Bakit niya ibinigay itong moral law? Mayroon pong tatlong bagay na nakapaloob dito. Dito sa kautosang moral na ito na nasa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ni Adan. Ang una ay yung tinatawag na precept. Pag sinabing precept, yan ay tungkol sa utos mismo. Ano ba yung utos? Huwag kang kakain. Yan. Pangalawa, yung tinatawag na promise. Bagamat hindi binanggit yung promise, pero it is implied already doon sa ating binasa. At yung pangatlo, yung penalty or your penal sanction sa hindi pagsunod. Yung promise, magpapatuloy siya sa eternal life, sa kasiyahan, sa holiness, kapag ka nagpatuloy siya sa pagtupad sa precept. Tama ba ako? Hindi siya mahiwalay sa eternal life, sa holiness, at sa napakasayang kaugnayan sa Diyos if he continues in the precept. What if Adam disobeyed? He will suffer the penalty. Tama? Ano yung penalty? You will die. So ito pong moral na utos ng Diyos ay nakapaloob sa tipan ng Diyos na dapat gawin ni Adan. Pag sinabing covenant, it involves two parties that are in agreement. Diba? Pag may kontrata kayong pinipirmahan, pirmahan mo na to. Sumasangayon sa kontrata, sige, pirma ang notaryado. Diba? Yun ang tipan. Ngayon, nagkasundo ang Diyos at si Adan. Inilagay ng Diyos ang mga probisyon at prohibisyon at pangako diyan sa tipan na yan. Ang tungkulin ng Diyos ay igawad patuloy ang eternal life. Tama? Kasiyahan kay Adan, holiness na mayroon si Adan, at ang tungkulin naman ni Adan, sumunod. Sumunod. Saan? Sa utos ng Diyos. So they are both in covenant. Kaya tinawag ito ng mga theologians na covenant under work or covenant of works. Ang utos, you are free to eat from every fruit-bearing tree except from the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil. The promise, you are going to live if you obey. If you do, you will live.
The penalty, you are going to die if you disobey. That's it. Ang linaw-linaw. At ang pagbibigay ng utos na ito ay isang test para kay Adan. Test. Kailangan pumasa si Adan dyan. Isang pagsubok upang mas sumunod si Adan sa salita ng Diyos. Ilang bang salita ng Diyos dyan? Ilang bang pinagbabawal dyan? Hindi naman 10 Isa lang Isa lang. Don't eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. He can reason. Pwede siya mag-reason out. Especially si Eva. Kasi siya yung una natukso. Ito, susunod ba siya sa utos ng Diyos? Sa kabila na maaaring meron dumating na manunukso. Susunod ba sila sa utos ng Diyos na huwag kumain nito? Sa kabila na kaakit-akit sa paningin ang ganda ng prutas na ito. Susunod ba sila sa utos ng Diyos dahil lang sa tungkulin nilang sundin ito o dahil sa pag-ibig nila sa Diyos? Susunod ba sila sa Diyos matapos lamang nilang suriin kung tama yung pagpili na sumunod sa Diyos, sapagkat kung hindi nila susundin ang utos na ito ng Diyos, wala silang pakinabang na makakamtan sa kanilang sarili. Pag kinain nila, may pakinabang ang sarili. Number 1, bago sa panlasa. Number 2, mabubusog sila. It will benefit their human flesh if they disobey. Ito yung mga reasoning na po pwedeng dumating sa kaisipan ni Eva at ni Adan. Maaari mag-occupy ang kanilang mga puso, ngunit ang mga katuwirang ito ay nakatuon lamang sa pakinabang ng laman at hindi ng kanilang kaluluwa. They are only bound to obey this law without questioning it. No question, just obey. Yun lang ang kanilang tungkulin dapat. Without any personal evaluation whether this law is fair or not fair. Parang unfair naman yata yan. Lord, gusto kong kumain ng ganda sa paningin ko. Parang unfair. Di ba? Pero they are bound to obey that law. They have only one duty as far as this moral law is concerned, to do what God commands and to command themselves to do what God commanded them to do. Is there any other option for Adam? No. Only obedience. Tama? Kung gusto niya magpatuloy sa eternal life, sa tunay na kasiyahan at kabanalan, isa lang naman ang opsyon na dapat lakaran. Obedience to this one moral command. Wala siyang ibang option kundi ang sundin ng Diyos. And the command, like the 10 commandments, are in the negative. Thou shalt not. Thou shalt not. Thou shalt not. If you will notice, the same doon sa 10 commandments. Tama po ba? Because theologians believe that the 10 commandments is also part of this covenant of works. Thou shalt not eat. Thou shalt not have no other. Thou shalt not have other God before me. Thou shalt not make for yourself an idol. Thou shalt not use the name of the Lord your God in vain. Thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. No, iba na sa moral law yan. Walang option si Adan kundi ang sundin ng Diyos sapagkat ang kanyang kasiyahan, kabanalan ay nakabatay ngayon sa kanyang pagsunod. Dati sumusunod siya ng may kalayaan. Walang banta ng parusa. Walang banta na siya'y mamamatay. Bakit? Wala ito eh. Wala pa itong utos na to.
Pero ngayon, na ibinigay ang moral na utos na ito, kailangan niyang magpatuloy sa pagsunod dito para yung eternal life at yung holiness at yung total extreme happiness na meron siya ay magpapatuloy. May pumasok si Satanas sa eksena. No? Nung pumasok si Satanas, nagbigay siya ng isang opsyon. Hindi lang isang option ang kaya mong gawin, Adam, you have another option. You could choose. Ano yon? Ano yung option na yon? Na pwede na niyang suwayin ang Diyos. Suwayin yung isang utos na yan, na pwede niyang pasayahin na ang kanyang sarili at maging malaya niya mula sa kontrol ng Diyos. Yan ang another option na ginawa ni Satanas kay Eva. Anong ginawa ni Eva? In-entertain. Pinakinggan niya ang tinig niya ito, ang boses na ito ni Satanas. Kaya dinaya ni Satanas si Eva. At sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita kay Eva na ang Diyos ay hindi fair, na ang Diyos ay sobrang stricto, bakit naglagay pa ng ganyang batas? Pwede namang wala. Na ang Diyos ay makasarili, na ang Diyos ay very harsh sa treatment niya kay Adan at kay Eva. Yan ang ini-inject ni Satanas kay Eva. Pinasubalian ni Satanas ang autoridad ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay kay Eva ng maling impormasyon tungkol sa karakter ng Diyos. Satan put stain in the moral perfection of God as he now relates to his created human being. Nang sabihin ni Satanas kay Eva sa Genesis 3 verse 4 and 5 ang ganito, tunay na hindi kayo mamamatay. Ano ba sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Pero sabi ni Satanas kay Eva, hindi kayo mamamatay. Sa verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, madidilat ang mga mata ninyo at kayo'y magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. And Eve gave in. She gave in to that temptation. Napagtanto niya, uy, maganda maging marunong. That's why she ate. She gave in. Ito po ay isang tahasang paglaban sa karakter at autoridad ng Diyos. Pinalabas ni Satanas ng Diyos ay kakontra nila sa pag-alam ng masama at mabuti. Dati nakakalam lang ng masama at mabuti ang Diyos. Pinalabas si Satanas, dapat kayo rin. Hindi po pwedeng ang Diyos lang. Dapat kayo rin, alam nyo rin. Di lang masabi ni Satanas, ako nga, alam ko eh. Di ba? So, makikita natin na dapat maging tulad sila ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At sinunod nila itong paktukso ni Satanas at yung sarili nilang kaunawaan tungkol sa utos na ito. Nang batas na ito ay ginawa ng Diyos para hindi sila maging katulad ng Diyos. Gusto nilang maging katulad ng Diyos, pero ang batas na ito ang pumipigil para hindi sila maging katulad ng Diyos. Kung kaya, ay di susuway na. Dahil gusto nilang maging katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Ano naging bunga nito? Nasira, nawasak, naputol ang kanilang magandang kaugnayan sa ating Diyos. Dumating ang kasalanan. Nang si Eva ay kumain, binigyan niya si Adan. Anong nangyari? Pagkakain nila,
Namulat ang kanilang mga mata at nakita nila ang kanilang mga kahubaran. They became ashamed of their own self. Well, di yan man ang kasalanan. Pag gumawa ng kasalanan, kung wala kang kahihiyan, magkakaroon ka. At sapagkat ang kasalanan ay nakakahiya. Kung hindi ka nahihiya, yung pamilya mo nahihiya sa ginawa mo. Apektado yung anak, apektado yung asawa, apektado yung mga kapatid mo. Kung wala kang hiya sa yung ginagawang kasalanan, yung iba na nagmamalasakit sa'yo, hiyang-hiya. Hindi sila naging tulad ng Diyos, na pasailalim sila sa panunukso ng masama at sila'y naging masama na rin. Hindi sila naging tulad ng Diyos na nagpatuloy na maging matuwid. Tinaglay nila ang paglabag sa Diyos at idinamay pa nila ang lahat ng taong magmumula sa kanilang mga lahi. How can you reconcile that? Diba tayo? Kasalanan daw ng tatay, hindi pananagutan ng anak. Totoo naman yun sa batas ng tao. Diba? Kung sino lang yung may sala, ba't mo idadamay yung anak? Yung tatay yung pumatay, ba't sama yung anak? Wala nga dun Pero sa batas ng Diyos, eto na. Pati tayo na nilika sa wangis ng Diyos, nagmula sa isang federal na ama, nagmana, nadamay tayo. Pwede ba natin sisihin siya doon? Anyway, ayaw ko namang dalhin ng sermon doon. Pero nadamay tayo, bumagsak din tayo. Tama po ba? Yun ang punto. Naging masama na rin tayo. Ang utos ng Diyos na kanilang sinuway ay may kaakibat namang pangako. Ano yung pangako? Well, ito. Bagamat hindi ka nga nabanggit yung pangako, subalit makikita natin na dahil ang parusa ay kamatayan, at ang parusa ay pagpapalayas sa halamanan sa Eden, at ang parusa ay may kaakibat na pagdurusa sa paghahanap buhay, na sinumpa ang panganak ng babae magiging masakit, maghihirap. Ang lupa ay sinumpa at hindi na magbibigay ng ani katulad ng dati, thorns and thistle will be part of it. And man has to toil and labor for his own food until he return to dust. Yan ay bahagi ng mga sumpa na nilagay ng Diyos sa kanila. Pinalayas sila. Paano kung sila'y nagpatuloy sa pagsunod na hindi kumain? Mananatili yung pangako ng Diyos that they will enjoy their constant communion relationship with God without fearing any kind of punishment or judgment. They could enjoy being with God. They could enjoy their relationship with God. They will enjoy that eternal life and happiness with God. Nangyari nga sumuway sila. Kumain sila. You know, there is another tree in the Garden of Eden. And that is no other than, the name is the tree of life. Right? Puno ng buhay. So that's why they were cast out from Eden, because they could have access doon sa tree of life. They could still have that eternal life with sin. And God does not want that to happen. He prevented that to happen. That's why it's better for man to be out of the Garden of Eden for their own benefit as well. Well, that's part of it. But dito makikita natin na naranasan nila Adan at Eva ang buhay na hiwalay sa disenyo na ng Diyos na pinaghaharian ng masama at kamatayan. Kung kaya ang kanilang pagpapatuloy sa buhay ay nagtaglay ng penalty o parusa. May mga sumpa dyan na nabanggit ko na, hindi ko na muling babalikan, pero yung parusa ay kakibat sa kanilang pagsuway. Kaya, yan po yung unang moral na utos sa ilalim ng tipan ng paggawa. Under the covenant of works, merong utos na ito na kinakailangan sundin si Adan bago pa siya nagkasala,
At ito'y hiwalay doon sa unang moral na utos na inilagay ng Diyos sa kanya nung siya'y likhain. Nung si Adan ay nilikha, kasama na sa kanyang pagkalikha, itong moral na kautosang ito ng Diyos by virtue of His creation, at ito'y pinalakas palalo ng pagkakaroon ni Adan at ng lahat ng tao ng konsensya. Lahat ng tao may konsensya. Nung panahong ibigay ito, wala pa yung utos na huwag kumain. Wala pa yung parusang ikaw ay mamamatay. Sumusunod si Adan sa Diyos nang walang iniisip na parusa. Walang dapat katakutang kamatayan. Di po ba? Wala siyang alam dyan. Ganon din, wala rin siyang alam sa masama. Dahil wala siyang kamalayan. Dahil ang utos ay engraved sa kanya, sa kanyang pagkatao. Samantala, sa ilalim ng tipan ng paggawa, the covenant of works, ang moral na kautusan kay Adan ay nakadepende na sa kanyang paggawa. Tama po ba? Maliwanag ko yan. If you obey, you will keep on having this eternal life, this happiness, this holiness. But if you disobey, you will be cut off from this eternal life. Tama? Am I making sense, mga kapatid? This is theology proper. Okay. This is part of soteriology. Anyway, mayroon na pong dalawang magkasalungat na puwersa na pwedeng pagpilian si Adan at Eva. Opposing force that against each other. Pwede yan, dalawang opposing power. Sabi po ni John Colquhoun sa kanyang aklat na The Law and the Gospel, sabi niya, I quote, "This law of work has a twofold power." Itong kautusan ng paggawa ay merong dalawa na isang twofold. Ibig sabihin, dalawa, pero isa lang. Nakapangyarihan. A power to justify persons if they yield perfect obedience. So, merong kapangyarihan ang utos na ito na patuloy na gawing matuwid at sa paningin ng Diyos matuwid ang tao sa pamagitan ng kanilang perpektong pagsunod, and a power to condemn if even in the smallest instance they disobey. No? Yan ang sabi ni John Colquhoun, isang Scottish Presbyterian Reformed theologian. So, dito nakapaloob sa tipan ng dalawang iyan. No? Through your perfect obedience, you will be justified. Through your disobedience, you will be condemned. Ganyan nangyari ngayon. Now, bakit inilagay ng Diyos ang pangako at parusa sa ilalim ng tipan ng paggawa o pagtupad ni Adan? Why is it that Adam has to perform perfect obedience in order for God to keep on justifying him, placing him in such eternal relationship without being stained by sin? First, dahil sa panahon ng pagkakalikha ng Diyos kay Adan, wala pang kakayanan si Adan na maunawaan at makita ang pakinabang ng kautosang moral ng Diyos. So, kailangan ito na magkaroon ng ganitong moral na kautosan na kailangan niyang sumunod dahil nung likhay ng Diyos, siya, wala pang ganito. Ano layunin? But before that purpose, umaayon lamang siya doon sa kautusan na nilagay sa kanya ng Diyos. Wala siyang parusan dapat katakutan. Ngayon, ibinigay na itong moral na utos sa ilalim ng paggawa. Ang nangyari, napasa ilalim na sila sa kasunduan, siya at ang Diyos. Mula sa pagkakalikha at paglalagay ng moral na utos kay Adan,
ay dinagdagan ng Diyos ng obligasyon si Adan sa ilalim ng kasunduang ito upang sundin niyang kusa at sa kanyang kusang pagsunod, si Adan ay patuloy na mabubuhay at may taglay na takot sa pagsuway dahil may parusa. Adam and Eve have this kind of free will to obey, to choose to keep on following and obeying God's command. Bago sila bumagsak sa kasalanan, they have the freedom to choose to obey this moral law. And under this covenant of works, sumasang-ayon si Adan sa Diyos. Sa pamagitan ngayon ng kanyang perfect obedience sa utos na ito, ng di pagkain ng bunga ng the tree of the knowledge of good and evil, siya ay mananatili na may eternal life, may kabanalan at may kasiyahan. Alam na rin ni Adan na kung hindi siya susunod, mawawala siya sa eternal life, sa kabanalan at sa kasiyahan. Kung kaya, kailangan niyang tumupad sa utos na ito at sumasang-ayon siya na siya ay karapat-dapat maparusahan sa oras na siya ay sumuway. Alam ni Adan yan. Klarong-klaro, maliwanag pa sa sikat ng araw yung kasunduan yan. Binasa natin kanina. Alam niya ang pangako, patuloy siya sa eternal life, happiness and holiness. But the moment he disobeyed, he will suffer condemnation, judgment, penalty. Alam niya yan, klaro yan. At ano nangyari? Alam natin, sa halip magpatuloy siya sa pagsunod sa utos, sinunod ni Eva ang panunukso ng dyablo, kumain din siya, at anong naging bunga? Nalabag nila itong moral na utos na ito ng Diyos sa ilalim ng tipa ng paggawa. At again, lahat tayong anak ni Adan ay nagtataglay ng ganitong bagsak na kalagayang moral. Ang sumpa ng kautusan ay sumasangkatauhan at hindi na rin pwedeng umasa sa pagtupad sa moral na kautusan ng sino man upang taglayin niya ang eternal life, holiness at pagpapawalang hanggang kasiyahan. Ano ang pinapaunawa dito? Ang punto ko dito, Adam cannot rely on his own obedience to the moral law anymore. In order for him to remain having this eternal life and holiness and happiness. At inaalis ng tipan na ito ng pagtupad sa kautusan ang kalayaang sumunod ni Adan ng perpekto. Now, he cannot obey God perfectly. At dahil dyan, hindi na niya dapat asahan pa ang kanyang perfectong obedience dito upang makamta ng eternal life. Wala na siyang aasahan sa kanyang sarili. Sa halip, kailangan niyang palaging tumingin sa lawgiver, sa nagbigay ng command na ito, ang Diyos. Ng Diyos na ito'y matapat sa Kanya at may kakayanan pa rin magbigay ng eternal life sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Genesis 3:15, the seed of the woman. So ang punto ko dito sa pangyayaring ito, kung dati si Adam magre-rely sa kanyang perfect obedience dahil wala pa namang utos na may kalakip na parusa, pero nung mailagay na ang moral commandment na ito na may lakip na utos at may kalakip na pagrusa sa pagsuway, ang punto ay ito: kailangang alisin na ng tao ang pagtitiwala sa sariling pagtupad sa kautusan upang makamta ng buhay na walang hanggan. There's no eternal life if you keep on obeying, however good you are in obedience to the moral law of God. It will not give you and guarantee you eternal life any longer. Kahit pa alay mong iyong sarili sa pagsunod sa moral na kautusan ng Diyos. At yan ang tinuturo sa atin, our need
for obedience to the moral law of God, sa ilalim ng kasunduang ito, for us not to rely, umasa sa ating sariling pagsunod para magpatuloy tayo na magkaroon ng eternal life. At sa New Testament, merong isang mayamang binata na lumapit sa ating Panginoon sa Matthew 19:16. Tingnan natin itong passage na to. Isang mayamang binata lumapit sa ating Panginoon. Sabi doon sa verse 16 ng Matthew 19, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang ganda ng katanungan. What good thing shall I do in order for me to inherit eternal life? Anong sagot ni Jesus? Bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Isa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Kala ko ba panahon ng gospel, grace? Etong banatang ito, gusto niyang maligtas. Anong mabuting dapat niyang gawin? Sabi ng Panginoon, gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Obey the commandment of God. Ito yung sagot ng binata. Alin po sa mga iyon? Tanong niya. Inisa-isa dito ng Panginoon yung moral commandment. Huwag kang papatay, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo yung ama't ina, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Moral commandment ang binigay ni Jesus sa kanya. Anong sagot ng binatang ito? Tinutupad ko na pong lahat ang mga iyan. Ano po ang dapat kong gawin? So itong binatang ito, mayaman siya, masunurin siya, mabait siya, nagtitiwala siya sa kanyang pagsunod sa moral na kautusan ng Diyos. Lahat ng iyan, Lord, ginagawa ko na. Ano pang kulang? Anong sagot ng Panginoon? Humayo ka. Ipagbili mo ang iyong kayamanan. Ipamahagi mo sa mga dukha upang magkaroon ka ng treasure in heaven. Pagkatapos sumunod ka sa akin, ano nangyari? Nalungkot ang binatang ito sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Kaya sinabi ni Jesus, mas madali pa sa kamelyong pumasok sa butos ng karayom kaysa sa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano ang punto ko dito? Yung mayamang ito nagtitiwala sa kanyang personal obedience to the moral law of God. Yun ang kanyang pinanghahawakan. Pero ang turo sa atin ng ating mga naunawaan, Adam has to not to rely any longer on his own obedience to the moral law of God. Rather, he must always focus his eyes to the one, on the one who has the ability, the power to retain him, to provide him eternal life. That's the point. Etong mayamang ito, well, yun ang pinagtiwalaan niya. Mga kapatid, isang malaking tukso at kamalian ng pagtiwalaan ang pagganap sa mga moral na utos ng Diyos upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Tukso yan. Bagamat magandang utos na maging mabuti kang tao, masunurin ka sa moral na kautusan, hindi po yan ang magbibigay sa iyo ng standing sa harapan ng Diyos na ikaw ay kanyang gagawing matuwid sa harapan niya. Sabagat kung kaya na ng tao na perpektong sundin ang kautusang moral ng Diyos, wala nang pangailangan pa para magkatawang tao ang anak ng Diyos at ganapin ang buong katuwirang hinihingi ng moral na kautusan ng Diyos. There's no need for Christ to descend from heaven and to die on the cross para sa atin kung kaya nating mailigtas ang ating sarili through our obedience to the moral law
of God. Obligado ang binatang mayaman na ganapin ang kautusan, subalit kailangan niyang ganapin ito ng perfect. Dahil sa oras na siya'y bumagsak, sa hindi niya pagganap kahit sa isa lamang, nananatili pa rin yung banta sa kanya ng parusa, sumpa ng kamatayan. And we know what happened. Nagawa na niya, meron pang kulang. Etong gawin mo. Para maging perfect, you would like to be perfect, go and sell your possessions and give to the poor, so you will have treasure in heaven, and then come and follow me. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil sa pamagitan ng tagumpay ni Jesus. Nung siya'y tuksoy ng diablo sa Matthew 4, sinunod ni Jesus ang alin? Hindi ang dikta ng tukso, kundi ang salita at utos ng Diyos. Sinabi ng diablo, sinabi niya sa diablo, nasusulat, huwag mong tuksoin ang Panginoong mong Diyos. Do not put God, your God, to the test. Adam and Eve gave in to this temptation. They did what God prohibited. They put God to the test, and God has no choice but to punish their disobedience with separation and death. Sa pamagitan ng perfect obedience ni Christ, tayo ay tinubos niya mula sa ating pagkamasuwayin sa kautusan at mula sa ating pagtitiwala sa ating mga sarili upang magkamit ng buhay na walang hanggan. That's why yung doctrine ng Catholic, yung merit system, na kapag ikaw ay namatay, titimbangin ang iyong mga ginawang mabubuti, mga pagsunod mo, pagiging religyoso mo, versus sa mga bagay na masama na iyong nagawa. At kung mabigat ang timbang ng iyong mga ginawang kabutihan, ikaw ay tatanggapin. Pero kailangan dumaan ka pa muli sa purgatorio. Pupurgahin ang iyong kasalanan doon, yung mga venial sin kung tawagin nila. Kasi they differentiated sin into two categories. The mortal sin and the venial sin. Kung venial yan, doon ka muna sa purgatorio. Kaya wala akong kapangyarihan yung teaching na yan. To justify a sinner, a sinful man before a holy God. Because yung kanyang disobedience to just only one command, will render him unfit, unqualified to inherit eternal life. Only the perfect obedience of our morally perfect God through His Son, the Lord Jesus Christ, the perfect one. That's why I would like you to think about always thinking the Lord Jesus Christ. Bakit? Ano ba yung dapat nating ipagpapasalamat sa ating Panginoon? At dito ako magtatapos. First, na walang mali sa moral na utos ng Diyos upang ating sundin. There's nothing wrong with obeying God's moral command. Ang magiging mali, kung dyan tayo aasa sa ating pagsunod na yan, sa moral commandment ng Diyos, para tayo ay magkamit ng kaligtasan, para tayo tanggapin ng Diyos. At yan iklaro sa mga sulat ni Pablo, no one will be justified by works of the law, but by faith in Him alone. Ako na ho nagdagdag ng alone. But that is true. Only by faith in the person and work of Christ, a sinner can be justified, declared not guilty, no more condemnation. Praise God. Through the finished work of Jesus Christ. Hallelujah. You must be thankful. Imagine, how many of you are able to obey the law of God daily? No way, Pastor. I cannot. But are you suffering? Are you going to suffer with condemnation? Are you still going to be condemned?
Sa kabila ng hindi mo ma-perfect, mag-strive ka ng holiness, hindi mo kaya, walang kondemnasyon. Walang parusa. Hallelujah! Wala lang hatol ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Hallelujah! Hindi pa kayo masaya niyan? Pero, wag naman natin gawing abuso. Porke tayo ay tinatanggap ng Diyos by the merit of Christ's work and person, we will not strive to live a godly life. Tama po ba? Second, we are already freed. Tayo pinalaya na ng Diyos mula sa ating sariling pagsisikap na sundin ang kanyang moral na kautusan upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Again, mga kapatid, walang kaligtasan kung aasa ka sa iyong sariling pagsunod, sa iyong pagganap ng kautusan. Mahirapan ka lang, mapapagod ka lang kung diyan ka aasa. No? Sinong aasahan mo? Anong aasahan mo? Yung ginawang pagliligtas na Jesus para sa iyo. Sa pamagitan ng moral na pagsunod, nasa halip na umasa sa sariling pagsisikap at paggawa ng kautusan ng Diyos, umasa tayo, kanino? Sa pagsunod at katuwiran ng ikalawang Adan ng ating Panginoon. Fourth, sa pamagitan ng moral na kautusang nilagay ng Diyos bilang isang tipan ng paggawa, ay pinaunawa ng Diyos sa sangkatauhan ng kanilang mga kasalanan. No, ano ba ang tungkulin ng batas sa kautosang moral? To provide knowledge of sin. Yun naging role ng kautusan. Malalaman mo ikay nagkasala sapagkat minilabag kang utos. Di ba? Yun ang purpose ng law. Kaya, bukod sa kasalanan at karumihan pagkaalam tungkol dyan, ay kaakibat nito na dapat maunawa ng tao ang matinding pagdurusa sa lahat ng umaasa sa pagsunod sa kautosang moral para maligtas. Winapanawa dyan ng ating Panginoon na walang magagawa ang sino mang tao ang buong sangkatauhan kung doon siya aasa sa sariling pagsunod sa moral na kautusan na nasa ilalim ng tipan ng paggawa. Hindi pa rin siya mahango mula sa sumpa ng hindi pagsunod sapagkat sa pagsuway niya kahit sa isang katiting at maliit na utos, nasuway na niya ang moral na kautusan ng Diyos na pangkalahatan. At panghuli, at sa pamagitan pa rin ng moral na kautusang ito, ay hindi pa rin nagbabago ang pagnanais ng Diyos para tayo ay mamuhay na tulad ng buhay ng ating Panginoong Yesus. No? Under the dispensation of grace, these moral laws of God are to be made known and to be obeyed. For this is God's unalterable commands for our holiness. In short, we should not be like antinomianist people. Sinabing antinomianist, anti means against, nomos, law, against the law. Ang katuwiran na tayo nasa ilalim ng biyaya at hindi na natin dapat tuparin ang utos ng Diyos, hindi po yan magandang doktrina. Okay? Ang ating pagiging malaya mula sa pagtapad sa kautusan ay ginanap ng Panginoong Jesucristo nung siya ay mamatay sa krus sa kanyang perfect obedience to the point of death. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng lakas sa tulong ng Espiritu Santo para sundin ang moral na kautusan na ito na nasa ating mga puso. So asayan, susunod tayo sa moral na kautusan ng Diyos sa pamagitan ng mediation ng ating Panginoong Jesucristo. No? Namamagitan siya sa atin. Paano? By faith. By faith in Him. So, sa next week, I will discuss about the 10 Commandments. At ito'y nakapaloob din sa Covenant of Works.
Ito yung pagganap bago ang pagdating ni Christ. These laws ay hindi magbabago. Tayo ay kailangan pa rin maging masunurin bilang ating moral na tungkulin sa Diyos na nagbigay nito sa atin. At ang ating pagsunod sa moral na kautusan ng Diyos sa Ten Commandments ay para mabigyang karangalan ng Diyos at para sa ating kapakinabangan, yung ating kabanalan. Ang mga moral na pamantayan ng 10 utos, bagamat unang ibinigay sa mga Israelita, ngunit ito'y binigay ng Diyos para sa lahat ng tao sa mundo. Kung ano ang hinihingi ng Diyos sa lahat ng tao. The Ten Commandments show God's will for every human, that they ought to love God and others. Our Christian ethics and behaviors are still grounded on these moral laws. Bagamat hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng pagtupad sa mga ito, tayo susunod sa mga aral at kautusan ni Jesus para sa ating kabanalan. Bilang mga tunay na disciples ni Jesus, let us know His moral commandments for the purpose of obedience and for our sanctification. As we do this, let us always look unto Christ whenever we fail to obey His moral law. We look to Christ when we fail. We look to Christ to obey. Amen? But let us strive to obey. For there is rich grace given to us to help us obey. The Holy Spirit is already in us. He dwells in us. Our body is His temple. We have the means of grace of prayer. We can pray whenever we are tempted to do things against the moral law. You pray. God provided that means of prayer. We have the Bible. That's why important talaga nagbabasa ng Bible. Amen? We have the fellowship of the saints, like you are now here. What if you are not here? Probably you are somewhere else, of course. And probably your thoughts are not for God. But you are here and your thoughts are in God. These are the means of grace that will help us to become obedient to God's law. So let us resolve also to abide in Jesus by obeying His moral laws for His own glory and for our own good. I will talk more about the 10 Commandments next week. May the Lord inspire us to obey through the power of the Holy Spirit in us. Maraming salamat.